Ito, kilala nyo? Kilala po niyo siya? Siya po yung dating speaker, Pantaleon Alvarez, at congressman ng Davao del Norte. Siya po ay isasalang na sa committee o ethics committee ng Kongreso dahil meron na pong resolusyon ang Kongreso at siya iimbestigahan na sa kanyang mga sinasabing hindi daw po katanggap-tanggap bilang congressman, bilang opisyal ng pamahalaan. Doon sa kanyang pagsasabi na dapat ang military ay mag-withdraw na ng support kay Pangulong Marcos. Kasi itong si Alvarez kasama ng mga lumalaban sa ating administrasyon ng grupo ni Duterte at Kibuloy, mga taga Davao. Okay? Dahil dyan, may congressman po na hindi na nakatiis at nag-file ng resolution para isalang sa komite. So lumalabas, hindi lang pala itong issue ng kanyang panawagan sa military na mag-withdraw ng support sa Commander-in-Chief, President Marcos, kung hindi pati yung issue na nagplano siya na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas ay aalamin niya sa kanya. Kasi yung pong dalawang isyong ito, parehong unethical. Pareho pong hindi katanggap-tanggap sa isang government official na pinapasweldo ng taong bayan, tapos ang panawagan, ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas labag sa saligang batas. Pag-withdraw ng support ng military sa gobyerno, labag din sa batas yan. Yan ay may pagkasedisyon o inciting to sedition. Kaya iniimbestigahan na nga siya ng DOJ na pwede siyang kasuhan ng sedisyon o panggugulo na. So yan yung dalawa. Pero alam nyo, si Alvarez, dating speaker, abogado, pero siyempre, meron siyang pananagutan. May authority or kapangyarihan ng Ethics Committee na siya ay imbestigahan at gumawa ng mga recommendation para aprobahan ng plenaryo. Ang mga pwedeng gawin dyan, disiplinahin, suspindihin, or tanggalin sa pwesto. Yan ang magiging mangyayari after ng mga hearing, then subject for approval ng plenaryo ng buong Kongreso. So hindi na po pinalampas ng ating Kongreso ang mga ginagawa ng dating speaker at kasalukuyang congressman ng Davao Oriental o Davao del Norte. Davao del Norte. Ayan, okay? Pantaleon Alvarez. Okay? Any comment, reaction sa bagay na yan? Sunod na ating pag-usapan, ito pa. Mga congressman hindi naniniwala dito kay Jonathan Morales. Ayon po kay Congressman Ace Barbers, chairman ng Committee on Illegal Drugs sa Kongreso, hindi ka panipaniwala, hindi dapat pinapatulan yan. Sinabi rin ni Congressman Jude Asedre, hindi raw ho dapat binibigyan ng atensyon yan. Pati si Congressman Ino D. Ibig sabihin, yung mga bago at mga dating congressman, ang paniniwala nila, paninira lang, hindi credible, walang kredibilidad ang testigong si Morales para siraan si Pangulong Marcos na isinasalang dyan sa Senado ng Komite naman ni Bato de la Rosa. Ayan ang sinasabi nila. Hindi ka panipaniwala at paninira lang ang ginagawa. Yan ang paninindigan ng mga kongresista. Okay? Sunod na ating pag-usapan, ito na nga. Talagang hindi ako, parang ayaw kong patulan ito, pero siyempre nakataya dito yung ating Senado bilang institusyon. Abay, hindi na ho nakatiis. Si Senador Pia Cayetano, kino-question na niya sa kanyang mga kasamahan sa Senado yung hindi pagsunod sa mga rules nila. Parang nagkakanya-kanya yung mga senador. Parang nawawala na sa direksyon ang mga senador, yung iba. Dahil gumagawa sila ng mga galaw na hindi naaayon sa rules ng Senado. Napakabigat na problema yan. Palagay ko, ang dapat ditong gawin magkaroon ng seminar o orientation ng mga senador. Abay, naliligaw ng landas Alam niyo, pag hindi ka sumunod sa rules, ay magiging personal yan. Ang mga investigasyon at galawan. O hindi katanggap-tanggap sa publiko kapag wala sa rules ang mga galaw. Dapat naaayon sa rules at mga batas ang galaw ng Senado. Kaya tama yung kinol out ni Senador Cayetano ang kanyang mga kasamahan sa Senado at buong Senado. At ipalaala, ang rules ay mahalaga.
Hindi pwedeng magkanya-kanya. Hindi pwedeng i-violate ito kasi nakakaya sa publiko. Nalimutan yata ng mga senador na ang mamamayang Pilipino ang siyang gobyerno. Ang mamamayang Pilipino ang nagpapasweldo sa kanila. Ang mamamayang Pilipino ay alam ang mga batas, alam ang rule of law. Pero may mga ibang senador na parang walang pakialam. Nakakahiya naman kayo. First time na mangyari ito, na mayroong senador na tumayo sa Senado para questionin ang kapwa senador sa hindi pagsunod sa rules. Nung araw, walang nangyayaring ganyan. Nung araw ay lahat ng mga senador naaayon sa rules, sumusunod sa mga regulasyon, sumusunod sa mga proseso. Ay bakit ngayon nangyayari ito? So kaya related po itong topic na ito. Paparating na ang eleksyon sa 2025. Maglagay po tayo ng mga senador na karapat-dapat at hindi yung nakakahiya, hindi yung kayahiya. Palitan na natin ang mga senador na nandyan na sa tingin natin namimersonal at hindi naaayon ang kailang ginagawa para sa nakakaraming Pilipino. Maglagay na tayo ng mga bagong pangalan, bagong talento, susunod sa mga rules, susunod sa mga batas, at itataas ang kredibilidad at institusyon ng gobyerno ang Senado. Panahon na ho. Kung ang Senado mismo ay nananawagang sundin ang regulasyon nila, ibig sabihin meron talagang pasaway dyan. Meron talagang hindi alam ang trabaho pero nandyan na. Meron talaga hong kahiya-hiya ang galawan. Kasi itong panawagang ito at call out na ito na ayusin ang rules, sundin ang rules, hindi galing sa labas ng Senado. Hindi ito galing sa oposisyon kung sino man, hindi galing sa vlogger, hindi galing kung kanino. Galing mismo kay Pia Cayetano kasi nakita niya na parang nagkakanya-kanya na. Nakita niya na parang kahiya-hiya na ang institusyon. Yan ay kahiya-hiya talaga dahil first time mangyari ito. Noong mga nakaraang taon ay walang ganyan. Kaya Senate President Zubiri, itaas mo naman ang level ng institusyon. Huwag mong payagan itong mga ganito kahit kahiya-hiya kayo. Kahiya-hiya tayo. Ang mga public hearing, debate sa plenaryo, talakayan sa Senado, naka-live at lumalabas sa social media. Nakakahiya tayo kung pati rules niyo hindi niya susunod dahil sa interest ng iba na pang sarili lang siguro. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Sunod na pag-usapan natin. Nako, General Martinez, ano na? Si General Martinez po ang bagong regional director ng Region 11, Davao Region. Nasa na daw po si Kibuloy? Anong nangyayari sa inyo? Bakit hindi na-arresto si Kibuloy at yung kanyang 5 kasamahan? Doon sa kaso sa Davao, nahuli at nag-voluntaring mag-surrender dahil bailable. Ngayon, lahat sila nagtatago na. Bali, 6 sila. 2 lalaki, Kibuloy at saka si Enteng, tapos yung 4 na mga babae. Diba? So, anong nangyari? Bakit ni isa walang nahuli ang PNP? Inip na po ang taong bayan at mga senador dahil yung sa isyong ito, dahil ang batas ay batas, court order yan, dapat ipairal. Kung hindi ito magawa ng pulis, malaki ang problema nyo sa budget deliberation. Pagdating po ng proposed budget for 2025, dahil itatanong yan, anong problema nyo? Kulang kayo sa pera? Kulang kayo sa kaalaman? Kulang kayo sa manpower? Kung bakit hindi nyo maipatupad ang warrant of arrest? Yan ang tatanungin sa inyo sa PNP, especially General Romel Marbil, PNP Director General. Kaya bago magkaroon ng budget hearing, ipakita nyo ang inyong kagalingan, ang accomplishment, kailangan, hindi po yung negatibo para naman katanggap-tanggap na kayo bigyan ng taong bayan ng bagong budget para sa susunod na taon.